Actually, tingin ko din, kaya parang nawindang tayong lahat. Kasi, nung nalaman natin siya, hindi agad tayo naniniwala dahil usually hindi accurate yung predictions ng yung sinasabi. Yeah, oo. Ang problema ngayon doon, kung kailan saka na siya dumating, saka tayo naghahanda. Which is wrong. Dapat, matagal pa, way before pa, parang I have an analogy dyan. Kunyari, meron kang exam, a month after, parang a month from now, may exam ka. Tapos ang gagawin mo, hindi ka mag-aaral ngayon, mag-party-party ka, mag-aaral ka one day before your exam. So, mas mataas yung probability na babagsak ka. Yes. Pero kung ang ginawa mo, inaral mo na siya 1 month before, pagdating nung exam mo, alam mo na siya. Kasi nakastock na siya sa utak mo. Diba? Tama yun. Tama na. Pero kung ang paghahanda mo tulad halimbawa ganito, naghanda ka sa Bagyo, hindi pwedeng hindi naghanda. Yeah. Ang paghahanda mo gano'n na lamang. Pero ang darating pala sa iwe, gabundok Bonggang, oo. Yun ang Wala hindi mo rin. pa talaga napaghandaan. Kasi kung napaghandaan mo yun, kung alam mo lang yan, ang inyong bahay lulubog, aalis na kayo dyan. Yeah, naman, Diba? naman. Ang paghahanda mo lang, ng tubig, ganyan lang, mamaya aalis na yan. Ganun lang ang paghahanda natin eh. Hindi natin pinaghandaan yung ang tubig pala ay pupunta hanggang bubong. Yun, doon tayo nabigla. Lalo si Christian Reyes, hindi anya akalain eh. Si Jenica Garcia, tingnan mo. Sila Gladys Reyes, kanila pinakikita yung kanilang bahay, kung saan hanggang kung sasakyan nila hanggang doon. So marami na silang gamit na hindi na mapapakinabangan. So naghanda tayo bilang Pilibilang alam natin na darating, pero hindi natin napaghandaan na ganun kalakas pala. Ganun kataas yung aabutin natin. Siguro hindi rin naman magiging ganun kataas kung walang mga bodies of water, mga lakes, mga ganyan, na umapaw. Yes, oo. Diba? Isa pa Kasi yun. umapaw. Ito lagi ang pinagtatalunan. Maaring yung iba, ba't daw nagbubukas sa mga dam, nakakakos daw yun ng ano. Yan palang dam, ayon sa talagang sa nakikita ko, hindi naman sila nagre-release ng tubig na hindi ini-inform ang mga MDC, ang mga local disaster unit. At kung mag-release man niya, minimal lang, hindi makaka-affect talaga na total, diba? Yung palang nangyari Ondoy, talagang tubig ni Ondoy yun na napakarami. Kasi, yan palang pagre-release ng tubig sa dam, iyan ay kung hindi nila i-release, kung sumabog ang dam, lalong malaking lalo. Kung i-close nila yung dam, yung pressure magbi-build up dun sa loob. Yung pressure At doon. lalo wala tayong tubig na matagal. Yun Kasi yun na. ang pinagkukuhanan natin ng tubig eh. So, whether we like it or not, dyan sa Bulacan, nandiyan na may mga dam dyan, di ba? Saan may dam ba rito sa Laguna? Dito sa Dun atin, sa may Santa thermal, Rosa. dun sa... Oo. Santa Rosa meron din. At least maliliit na dam lang ang narito, hindi katulad ng Angat Dam, Pantabangan Dam, malalaki yan eh. Diyan ang volume ng tubig dito, napakalaki. So, sabi nga ni Governor Mendoza ng Bulacan, ang kanila raw ibang bayan pa, lalo ang Marilao, sobrang lubog pa rin sa mga oras na ito dahil malapit din yun sa mga talagang bahain daw yung lugar na yon. So ibig sabihin, sabi niya 30 barangay out of 30 barangay sa Bulacan is almost 1/2 ang lubog pa sa baha. Not only that, kahit doon sa mga ibang lugar na talagang tinumbok ni Ondoy. Ngayon, ang aral na nakuha natin dito sa palagay nyo, ikaw ano ang aral na nakuha mo rito sa bagyong Ondoy na to? Siguro para sa akin, yung gaya nga ng pagtatapon ng mga baso-basura, siguro kung pwede iwasan natin yon. Kumbaga, itapon natin yung mga basura sa mga tamang tapunan, para sa ganun, maiwasan natin yung mga baha nga na dumarating sa atin. Ikaw, Hindi, Chris. kung alam mo na darating yung mga ganyang klaseng bagyo, dapat anuhin mo na yung mga bagay na dapat na itabi. Ano yung mga bagay na yun? Yung mga importante, syempre. Kagaya ng na- wedding ring. Hindi naman. Wala kang asawa. Hindi, mga importante, yung mga sabon natin. Siguro yung sa akin pag may kinain ka at walang basurahan, huwag mong itapon kung saan. Kasi Kainin mo na lang yung mga kainin mo na lang din siya. Hindi, pwede mo naman siyang hawakan din eh. Wala namang masama Oo. kung hawak mo muna siya. Itabi mo muna siya. Parang Diba? ako, pag may kinain ako at wala akong basurahan, nilalagay ko sa bag ko. Hanggang ngayon, kinainan ko kahapon, nasa bag ko pa rin. Si Tita Tony, ano naman ang natutunan Ayan. niyo?
saan kasi kung anong lesson na natutunan dito sa nakaraang Ondoy. Maraming lesson. Unang-unang pinaka-major lesson na natutunan ko. Sa mga ganitong pagkakataon, lagi tayong magdarasal. Lagi tayong nakahawak kay Lord. At sa mga pagkakataong andidya na yung baha, huwag tayong masisiraan ng loob. Kailangan buuan loob natin. Kasi pag tayo nasiraan ng loob, ano pa mangyayari? Dahil wala nang mangyayari. Oo, pag hinang-hina ka na, mamamatay na ako. Mamamatay ka na talaga dyan. So, Di ba? kailangan tatagan mo lang yung Oo. loob mo kung may Oo. mga darating na ganan, di ba? Siguro nga tama rin yung katuwiran ng iba na binaha ka, wala kang gamit. Sige, okay lang yun. Kikitain mo, mapupundar mo pa rin naman yun. Ang diba? importante, Ang may salbang mo yung importante. buhay mo. Yan. Buhay ng kapamilya mo. Di ba? Oo, yun. Oo. O, Kasi dahil, kumbaga kahit hindi natin gusto yun, dumarating sa buhay natin. Yun na nga. Wala tayong magagawa. Wala tayong Kumbaga, magagawa. yan ang pagsubok Oo, pagsubok na yun eh. tinatawag. Ang tao kasi nalalaman ng katatagan sa mga mabibigat na pagsubok. Yes. Hindi lang sa larangan ng pag-ibig. yeah. Tama yan! Ayan, yan. Pero ito, meron muna ako isingit bago natin tapusin yung ano. Gusto ko siyang i-relate sa economic problem ng bansa. Kasi 'di ba, uso ngayon yung kagaya nga ng sinabi ko nung nagsimula tayo, deforestation. Sinusulog ang mga gubat or yung mga ibang lugar na mapuno para magtayo ng mga establishments. At itong mga establishments na ito, pag itinayo ito, nagkakaroon ng mga bagong trabaho. At bagong basura. At bagong basura. Pero bagong trabaho para sa mga walang trabaho. So ano sa tingin ninyo? Dapat ba na ipagpatuloy yung ginagawa na yun para may trabaho ang Pilipino? Siguro tama rin yun. Dahil Pwede. kinakailangan ng mga Pilipino ang trabaho para Yes. mabuhay. Pero nababawasan yung mga puno na sisip-sip sa tubig kapag may bagyo. Siguro nga nababawasan. Pero ang pagtatayo naman yan, hindi naman lahat tinatayuan mo. Diba? Pwede. Hindi naman pinipili lamang kung saan yung magiging commercial. Dati hindi naman magtatayo ng SM o kung saan sa pinakalakilaga na wala naman tao sa palibot. Pero darating din na parang pwedeng dumating ang panahon na ma-dominate tayo at kakaunti na lang yung matitira. Sabagay, dahil overpopulated tayo at Yes. nagdadagdagan pa ang populasyon ng Pilipinas. Would you believe na 90 million, yes. 90 ang And populasyon ng counting. Pilipinas, ha? Counting, dumadagdag pa siya. Dumadagdag pa siya I still. think, 16 babies every minute ba yun? Sinasabi nila? Yan. Magpalagit ka na kasi, Mars. Para hindi madagdagan, di Kaya nga ba? sabi ng iba, magmahal ka nga daw ng bakla para hindi madagdagan ng Correct. Yun ang mga problema eh. Bakit hindi naman nanganganak ang bakla? Bakit dumadami kami? Di ba? Hindi nga kasi nga tayong mga bakla. Masasaya. Pupunta sa dito tayo sa ating topic. Punta tayo muna sa topic natin. O ayun na nga. Victim, ito victim, ito mga ibig sabihin biktima. Paano daw makaka-recover ang mga taong sinalanta ng bagyo na ngayon ay bumabangon? Paano sila magsisimula? Inang tanong. Yeah, paano sila magsisimula? Paano ba sila magsisimula? Aba, edi una-una mga friends, mag-smile muna kayo. Yes. Smile. Hindi kasi bago ka, kunyari may nakita mo yung mga gamit mo, kung nakasimangot ka na, oh ito pinaghirapan ko to, ganyan. Masisira yung mood mo eh. So ang una mong gawin, mag-set ka ng mood sa sarili mo na, ay hindi, madali lang yan. Yes. Kaya ko to. Kailangan positive thinker. Yes, lang. yun muna. Pag nakaset ka na ng mood sa sarili mo, tuloy-tuloy na yan eh. Totoo yun, baka akala mo.